Praise the Lord! Isang magandang araw po sa bawat isa. Good morning po and welcome po sa ating church service. And to those who are watching online, welcome din po. Inanyayahan ko pong bawat isa na tayo po'y tumayo. Ayan. Isang magandang umaga po. And maaari bang batiin mo naman yung katabi mo ng isang magandang umaga? And let's speak blessing sa mga katabi natin. Hallelujah. Sige, dahil umagang-umaga ngayon, di ba, napakaaga. And praise the Lord, kasi nandito ka ngayon, kapatid. And praise the Lord din po sa nanonood online ang aga, bumangon para manood ng service natin and magpuri lang sa Panginoon. And today, maaari bang itaas mo yung kamay na yan sa Panginoon? And pasalamatan lang natin ng Diyos sa kanyang provision, sa kanyang katapatan, dahil hindi siya nagbabago sa buong linggo. Nandito tayo ulit ngayon sa simbahan niya. And let's pray. Pwede natin baba kamay natin. Hallelujah. Heavenly Father, O God, Lord, we bless and honor your holy name, Panginoon, O God. Lord, truly, O God, nabuhay ka, Panginoon, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw ang hari ng mga hari, O God. Kaya, Lord, karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, Panginoon. And Lord, today as we offer our praises and our worship to you, O God, hayaan mo na itong puso na ito, Panginoon. Ano man ang pinagdaraanan nito, O God, hayaan mo lang itaas namin yung banner ng papupuri. Itaas namin yung banner ng awitin namin, O God. Kasi Lord, we know, Panginoon, O God, that in whatever situation we are in, we are victorious in you, Jesus Christ. Kaya Lord, hayaan mo maging excited itong puso namin, O God, na papurihan ka, Panginoon, na itaas ka, Panginoon, na itanghal ka, Panginoon, O God. And Lord, we know, Panginoon, that in our worship, there is power, O God. And Lord, we know, Panginoon, O God, you will be magnified and glorified in the praises of your people, O God. Kaya Lord, patuloy namin tinataas yung service na ito, Panginoon, sa inyo, O God. And Holy Spirit, have your way in us. In Jesus' name we pray, and everybody shout, Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah! Today, we will raise a hallelujah sa Panginoon. Sabi sa kanyang salita, you don't even have to fight. Just take up your position, for the Lord your God is fighting for you. Sige, palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ito magiging battle song natin. That whatever we are going through, we will raise a hallelujah to our God. Hallelujah. Raise a hallelujah. I want to raise your hallelujah to the Lord. In the presence of my enemies, I'll raise a hallelujah. Now to them the unbelief, I'll raise a hallelujah. My weapon is the melody. I'll raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated, the King is alive. Hallelujah. Our King is alive. I raise the hallelujah In every circumstance, with everything inside of me. I raise the hallelujah. I will watch the darkness flee. Oh, I raise the hallelujah. come on, lift it up for the Lord. In the middle of the mystery, I raise the hallelujah. Fear you lost your hold on me. I'm gonna sing in the middle of the Come on, make it louder for the Lord. storm.
Sa lahat na naniniwala na buhay ating Diyos, itaas ating kamay na to. Hallelujah. Sing a little louder. Come on, we sing praise. Sing a little louder. 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 Oh, sing a little louder. Oh, sing a little louder. Sing a little louder. In the presence of my enemies. Sing a little louder. Louder than the unbelievable. Sing a little louder. My weapon is the melody. Sing a little louder. Heaven comes to fight for me. Praise a little louder. Louder than my enemies. Praise a little louder. Louder than the unbelievable. Praise a little louder. My weapon is the melody. Praise a little louder. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the song. Make it louder, louder and louder. You're gonna hear my praises roar up from the ashes. Hope will around our church. Death is defeated. The King is. Come on, raise your hallelujah. I'm gonna sing in the middle of the storm. Make it louder. Louder and louder. Gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise, and death is defeated. The King is alive. Raise it out. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder. You're gonna hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. Death is defeated. The King is alive. Oh, let's rejoice, for our King is alive. Our God, our strength, our Redeemer. He is alive. So God, patuloy tayong aawit sa Panginoon, sapagkat ang Diyos natin dakila at buhay. Hallelujah. Oh, we sing it out loud. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer. Minsan pa. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. My Redeemer lives. Hallelujah. We will enter His courts with thanksgiving. I know He rescued my soul. Lord, His blood has covered my sin. everyone believe. I believe my shame is taken away. My pain. My pain is still In Jesus' name. I believe. I believe. We raise our worship to our God. I raise the banner. Oh, 'cause my Lord
praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise, praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Oh, people of God. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Come on, let's worship the Lord. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I got to praise the Lord, oh my soul. Everyone, let's worship the Lord. Let everything, every voice, that has breath, praise the Lord, praise the Lord. let everything, That has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. hallelujah. Oh, let's praise the Lord. Oh God, He deserves our praise. For He has won it all for us. Mari bang isa pang malakas, masibagong palakpak para sa Panginoon nating buhay. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, oh God. We thank you, Panginoon, kasi pinili mo kami, oh God. We thank you, Lord, oh God, kasi Lord, we can stay still in your presence knowing that you have won the victory for us. Hallelujah. In His word, it says, O death, where is your victory? O death, where is your sting? Wala nang kapangyarihan ang kamatayan over sa atin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sige, palakpakan pa natin ng Panginoon. Hallelujah. And the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But sabi dito, but thanks be to God, for He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. We have our victory in the Lord. Hallelujah. Kaya naman itong encouragement sa atin. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Magpakatatag tayo. Let nothing move you, and always give yourself fully to the work of God. Dahil na ipanalo na ni Heso Kristo, we can stand firm in His presence and knowing that our labor for the Lord is never in vain. Kaya today, church, let's continue to draw our strength from the Lord who has won it all for us. Hallelujah, Lord. You were always fighting for us, heaven's angels all around. My delight is found in knowing that you wear the victor's crown. You're my help and my defender. You're my savior and my friend. By your grace I live and breathe to worship you. At the mention of your greatness, in your name I will bow down. In your presence fear is silent, for you wear the victor's crown. Let your glory fill this temple.
Let your power overflow. By your grace I live and breathe to worship you. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. You are ever interceding as the lost become the found. You can never be defeated, for you wear the victor. You are Jesus. You are Jesus the Messiah. You're the hope of all the world. By your grace I live and breathe to worship. Come on, lift up your hallelujah. Hallelujah. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome. Hallelujah. Won't believe. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. May the righteous slay Jesus. We claim every high thing must come down in Jesus' name. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come. We speak healing. We speak miracles. Shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. It's Jesus. You have overcome. You have overcome. Hallelujah. Jesus, you have overcome the world. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken, Lord. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come in Jesus' name. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown. You have overcome. You have overcome. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You wear the victor's crown.
rose again on high. Kaya Panginoon, truly you are our living hope, Panginoon, oh God. Kaya Lord, we give you all the praises. We give you all the worship. We magnify you. We praise you, oh God. Kasi naman, Panginoon, talaga, ang Diyos na aming pinagkakantahan, ang aming Diyos na inaawitan ay buhay at narindito sa lugar na ito. Kaya palakpakan natin ang Panginoon na napakadakila na hindi nagbabago sa buhay natin. And Lord, today, oh God, Lord, we remember your word that in this world we will face many troubles, but take heart, for Jesus Christ has overcome the world. For Jesus Christ has overcome the world. Kaya Panginoon, maraming salamat kasi ikaw ay dakila. Maraming salamat, Panginoon, kasi Lord, we can stay still in your presence, oh God. Kaya Lord, today, Panginoon, patuloy pong buksan ang puso't isipan ng bawat isa, oh God. Lord, increase our faith, oh God. And Lord, we are excited to hear your word today, oh God. Your word that is full of victory from Jesus Christ, Panginoon, oh God. Kaya Lord, today, Panginoon, have your way in us. We bless you, we magnify you, we glorify you, and we lift your holy name in our midst. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. We may all be seated. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. At tayo po ay nasa bandang dulo na po, no, ng ating month of November. Malapit na po ang December. And kanina po ay nakita natin yung anunsyo that we are going to have our church Christmas party. Ayan po, and I think December 3, at yun po yung, instead of may third service tayo, magiging gathering na lang po natin yung fellowship. Ayan, so I think may mga further detail pa po na ipapaliwanag. Pero ano yata, ang exchange gift ay 5,000 po bawat isa. Joke lang po. We would like to welcome po if there is anyone here who have come for the first time. We would like to pray for you. Meron po bang first time? Ngayon lang po siya nakadalo sa ating gawain. Sa Church of God Imus, meron po ba? Banda rito? Ayan. So tayo po ay mga regular o naka-attend na rin po. So pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Ayan. So today, we are going to talk about this topic, victorious in Christ. Ayan. Victorious in Christ. Kasi po ito yung panahon na the last time that I shared with you is finishing strong, wherein dapat yung pagpatapos na po ang taon, hindi po yung parang tayo po ay nawawala na ng pag-asa. Sa halip ay mas nagiging excited tayo to end this year of 2023 because we are already been given vision from the Lord of what's gonna happen in the year 2024. Kaya dapat finish strong po tayo. And then, sinundan po ito ni Pastor Iman wherein he shared about unstoppable. Ayan. So, hindi na po tayo mapipigilan sa ating paglilingkod sa ating Diyos. Amen po ba yun? Yun nga po, because we've been saved by the Lord for a purpose. It is not just for us to live a good life
po, na tayo ay pinagpala, maginhawa, payapa, maraming pera, parang ganon, walang problema. Hindi po kasi ganon yon. Meron po kasi tayong Great Commission. At kaya po yung mga finishing strong and unstoppable, yun po ay patungkol lahat po ito sa ginagawa po ba natin ng malakas at nang walang hinto at humpay ang ating pong assignment sa Panginoon. And because that is the reason na tayo po iniligtas ng Panginoon, not only for us to be saved and not only for us to receive forgiveness and receive eternal life and be reconciled to Him, have that personal relationship with God, pero gusto niya i-share mo din naman sa iba. Amen? So itong year na po na ito, we are already preparing ito pong buwan ng November. Wala na po kaming ginagawa kundi visioning, planning, preparation. There are 500 souls waiting for us, 500,000 souls na sa buong City of Imus po. Ayan, dapat pumindot siyang mag-isa. And so ito pong lahat ay malaking hamon po sa atin. At we are affected, of course, in our own walk as a Christian, as a person, as a mother, a father, as a provider. Apektado naman po tayo every day. Hindi naman po kasi tayo laging parang ganado. Parang may mga oras na gusto mo namang huminto talaga. There are times na parang you're not that strong to finish strong, sabi nga, And because of course, as human being as we are, and sa ating interpersonal relationship with our children, family, naapektuhan po talaga tayo. Kaya nga po, ang salita naman ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katotohanan that we are victorious no matter what because of Christ. So anuman po ang ating pagdadaanan, meron po tayong mga problema sa kalusugan, may problema sa ating negosyo, may problema sa ating pamilya, may problema po tayo sa ating sarili. Ang sabi po ng salita ng Diyos sa atin, at ito po yung aking proposition, ay pwede po tayong magtagumpay or that we are victorious, anuman itong pinagdadaanan natin, anuman itong nangyayari po sa atin, we can be victorious or we are victorious because of Christ that you receive in your heart as your Lord and Savior. Amen po ba yun? Praise God. Sapagkat ang ating Panginoon, Jesucristo, kaya po siya dumating sa atin because He knows we can't do it on our own. We can't make it on our own. We really need someone beyond ourselves, stronger than ourselves. Mas matalino, mas magaling, and wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So sa ating pong pagpapatuloy ay siguro babalitaan naman natin what's going on sa ating pong sa bansang Israel, na kung saan ang Diyos po ng Israel ay Diyos po natin. Amen. And ito po yung mapa ng Middle East, just for us to be familiar with. And ito po yung Middle East, yung pong orange, yan po yung Saudi Arabia, yung pong green, yan po yung Iran, and Iraq o Iraq, ayan. Yan po ay Persia and Assyria, na kung saan nung panahon, ito po ay matagal na. Ay, matagal na po. Kasi po sa bandang taas na yun, yung Turkey, nandun po yung Mount Ararat. Okay, so the first civilization came down from Turkey, kung saan naglanding po ang Ark ni Noah, at doon po bumaba ang mga hinirang ng Diyos, at diyan na po sila kumalat. Kaya po, yan magkakapatid lang naman talaga kung tutuusin. Pero yung pong green at yung orange po na ito, mayroon po silang Cold War. Sino ba ang dapat maghari sa Middle East? Si Saudi ba? O si Iran ba? Ayan po, yan dalawang naglalaban. Kaya po sa ating pong legend po dyan, makikita natin yung pong green ay mga kampi kay Iran. At yun namang orange ay anti-Iran. Ayan. At yung mga kulay violet ay hindi maalaman. Ayan. Naninimbang, sabi nga. Sila po yung wild cards kung tawagin. At yung pong mga may itim na parang baril po yun, na handa na po silang makipagpatayan. So, hindi po sila democratic country. In other words, the only democratic country in that place of
Middle East ay yung pong Israel na hindi mo na nga makita. So kaya i-close up natin a little bit. Ayan. So yan po yung Israel. Napakaliit lang niya. Siya lamang po ang nag-iisang democratic country sa buong Middle East. Ayan. So makikita natin yung pong Gaza, maliit lang naman kung tutuusin. Yung West Bank, pero bakit po sila kulay pula? Kasi po yung orange po sa gitna, yan po yung Israel. Yan po yung natira po sa kanila. At yung po namang pula at yung sa Gaza at West Bank, actually, yung po yung kanila din po talaga yan. At sa umpisa pa lang ng panahon, kanila na po talaga yan. Kaya lang, ito po ay nagkaroon po nga ito ng pagsasakop. Ayan. So kaya, nung pong May, noong 2005, pakita ko lang po, ito yung Mediterranean po, na kung saan nakapalibot po dyan ang lahat ng mga bansa ng Europe. Nandiyan po ang Algeria, ang Libya, nandiyan po ang Rome, nandiyan po ang Madrid, Spain, nandiyan po ang Morocco, nandiyan po ang ano pa bang mga bansa na maaaring nakapunta na din po kayo dyan. So yan po yung binibiyahe ni Paul, okay, from Israel. Nandito po yung Israel, maliit lang po talaga. Pero imagine yung impact niya sa buong mundo po. Ayan. So ito po naman, yung Gaza Strip, na kung saan nung 2005, sila po ay nag-withdraw. Yan, makikita natin yung light brown na yan na may mga blue. Yung pong mga blue na yon, yung po yung settlement ng mga Israelites during that time up to 2005 of May. Nakatira po ang mga Israelites diyan. Kasi po ito po may mga kwento na kung saan nasakop na po nila talaga ang buong Gaza, ang buong West Bank, ang Golan Heights, yung buong Israel, kanila na po talaga, pati po yung Sinai Peninsula ay nakuha na rin po nila. So, ang nangyayari po ay, makikita natin dito, yung pong naganap noong October 7, wherein ang una pong nalusob po or na-atake po ay yung tinatawag po natin na yung Nova, Supernova Festival. Pangalan po kasi ito ng organizer, kaya po Nova Festival. Malapit po yan sa Kibbutz Be'eri, na kung saan yung kibbutz, ang ibig sabihin ay Be'eri, o yung Be'eri, ang ibig sabihin ay kibbutz. Nang ibig sabihin ng kibbutz ay it's a community, parang communist socialism. Ano po? Na tayo pong lahat ay pare-parehas lang ang ating buhay. Walang mayaman, walang mahirap. So that's the name kibbutz is actually just a name of that place. Pero there is this system of agricultural system na bumubuo ng mga nagsama-samang mga piniling Israelites, and they were distributed all over Israel, na yung desert gagawin nilang forest, gagawin nilang vegetation, gagawin nilang productive, magkakaroon ng industrial city dyan, and that is what Israel, ay dyan po sila kumikita, dyan po sila malakas. Ano po? So parang halimbawa tayong lahat, o titira tayo sa Boracay halimbawa, or isang place na medyo walang production, we will till the land, we will plant vegetables and fruit trees, ganyan, and all those mga vegetations and plantations na kung saan yun ay pagsasama-samahan nating pagkakabuhayan, sabi nga. And then, dahil matatalino po sila, mayroon po nagtayo doon ng pagawaan ng mga gamot, ano po, and other things in their technology that they have. So, kaya po yung Israel, maliit lang siya pero malakas siya kasi wala pong nasasayang na lupa doon because of the kibbutz system. But hindi po yun ang topic natin. Ang ating pong topic dito ay yung po nangyari noong October 7, na kung saan ang una pong napuntahan, kung bakit naman nataon pa, na yun din po yung araw na meron pong holiday, ano po, at nagtitipon po sila doon for that holiday na about 3,000 or about 3,500 people po ang nandiyan po nung time na yon sa Nova Festival. So what happened?
nilusob naman po yung buong Near Oz, yung buong area na yan, Near Oz, yung Nova, Kibbutz, Qatar, Kafar, at Sderot, ay nilusob po yan ng about 3,000 militants galing po sa Gaza. Winasak po nila yung border barrier at inatake po nila ang mga civilians. Ano po, ayan. At ang nauna nga po yung music festival malapit po sa Reim. Yan po yung Nova Festival nasa Reim, malapit po siya sa Reim, na kung saan ay about more than 800 civilians and more than 200 soldiers, yung pag-atake na yon ay patay agad. Ano po? So makikita rin natin na meron pong other estimated 240 Israeli and foreign nationals na na-hostage po. Hanggang ngayon po ay hinahanap po, yung iba nakikita patay na. And in 4 days time, yung pong unang bugso ay nasa 1,200 death na po. Kaya lang po, yung po kasing the way na pinatay po, yun po yung ikinagagalit po kasi ng Israel. Ano po? Na kung saan it was a massacre, it was a mass killing, at ang binabaril yung mga nasa kama, nasa bahay, mga bata, mga buntis, babae, ano po. At yan po yung buong area na yan, ang kanila pong systematically ay inatake po nila. So kaya nga dito sa Nova Festival, makikita po natin dito na kung saan ito po yung tinatawag na Sukkot Gathering. Ito po ay isang open-air festival na diyan po ay meron silang tinatawag na mga dance. Ayan, yung mga nagda-dance sa atin kanina, pwede po nating ipadala doon, pero wala po muna ngayon doon. Ano po. At ito po ay isang napakahalagang selebrasyon po ng Israel, yung pong Sukkot. Ang Sukkot po kasi ay pagpapaalaala po sa kanila that we are not permanent in this world. So the kibbutz or yung mga Sukkot, yun po ay mga tent, ano po, yun po ay isang place wherein they would just spend yung pong kanilang festival. Parang nagpapaalaala lamang po ito na hindi tayo taga-mundo. Isang araw, iiwan mo yung bahay mo, iiwan mo yung kotse mo, iiwan mo lahat ng ipinundar mo dito sa lupa. And it reminds the Israelites. So whenever they do that, so they have this kind of festival, and immediately, dahil po sila ay napakarami, about 3,500, yung pong unang-unang dumagsa sa kanila, yung paraglider na rumaratrat, rumaratrat sa tao. Grabe, yung mga tao, 3,500, nasa ere po yung mga paragliders, niratrat po yung mga tao. Wow, grabe. And, at nakakalungkot kasi marami pong nakidnap. At meron pong isang babae doon na 22-year-old, si Shani Luke. Siya po ay masama po ang ginawa sa kanya. Ano po? Napakasama ng ginawa sa kanya. Siya po ay ni-rape, tinorture, siya po ay hinubaran, ipinarada po siya sa bayan po ng Gaza at hindi pa po nasiyahan, pinugutan pa ng ulo. So medyo hindi maganda yung paliwanag, hindi ko na lang itutuloy yung iba pa. Kasi baka hindi na kayo makapakinig at maiyak na lang kayo. So kaya imagine kung bakit po sobrang galit ang Israel. And it did not happen to just one girl. Ano po, sa Kibbutz Be'eri, it's a residential place in that part, wherein, ito po kasing lugar na ito, kung tawagin na Negev Desert, about 100 po ang pinatay po dyan. Rampage po talaga, ano po. And pinapasok yung mga bahay, nakita kang nakaupo, tatat, nakita ka sa kwarto, tatat, yan. Parang ganun lang po, rampage po talaga. So pag tumakbo, babarilin, at yung iba, kukuhanin, isasama pabalik po sa Gaza para maging kanilang hostage. Wala po silang pakialam kung ikaw ay infant, kung ikaw ay bata, kung ikaw ay buntis, matanda, wala po silang pakialam doon. At sumunod po yung sa Kefar Aza, kung saan ito po ay 3 kilometro na lamang po. At ayan na po, Gaza na, yung lugar na po ng mga Hamas. And again, more than 100 po ang na-massacre po dito. At dito po, nung pinuntahan na po ito ng mga Israel IDF, Defense Force, at yung rescue, para pong malagim masyado because nagkalat po ang patay. At wag na lang ho nating ipaliwanag kung paano po sila pinatay.
Ano po, and at ganun din po ang ginawa sa Esderot. Makikita po ninyo yan sa YouTube, talagang naka-video, pinagmamalaki, pinagsisigawan, pinaghihiyawan, nagsasaya silang lahat. Ano po, nakita naman ninyo habang ginawa itong massacre na ito. And nakakalungkot, ano? Wow, grabing nakakalungkot ito na makikita mo sa video sa US, sa New York, other place in the US, Los Angeles, mga kabataan lamang ito na Palestinian o mga mga Palestinian kung tawagin nilang kanilang sarili, nagsasaya po sila, kaya po lalong nakakagalit ano po sa Israelites. So, kaya nga, sila po ay talagang, ang galaw po nila ay, galaw po ito ng isang children of perdition o ito po yung mga anak ng dadaling ka sa kapahamakan, dadaling ka sa isang malagim na karanasan na kung saan ganito po silang mag-massacre, sadistic po sila. And ayun, so may mga bata kasi hindi ko na mababanggit pa yung iba kung paano po nila, anong ginagawa nila sa mga buntis na babae, ano po. So ganun po kasama. And so kaya nga ang nakita po dito is satanic, ano po. Satanic po ito na kung saan it's not just barbaric, it's demonic, it's satanic. Kaya nga po dito po makikita natin dito sa kanila pong history actually. Sa ngayon, if you can see yung medyo may red pink na yon ay yan po yung sabi nga dyan sa ating legend ay under Palestinian control, pero yung pong bluish na yon ay nahawak na po ito ng Israel, ano po, IDF. And yung yellow naman areas, yun po yung evacuation areas, and yung po namang blue dots na yon, yun po yung inuutusan po sila na umalis po doon, ano po. At yun namang pula na dots ay yan po yung extent ng kanila pong ng Palestinian advance. So ang Hamas po ay isang samahan na kung saan ay ang pangalang mismo nila ay galing po sa Bible na ang ibig sabihin ay violence. Okay? So, nung araw kasi lahat yan Palestine. Ang Israel ang tawag Palestine. Okay? So pag sinabing Palestine, pwedeng ikaw ay Arabo, ikaw ay Greek, ikaw ay Jew. So yun po yung composition. Iba-ibang lahi po yan. Kaya lang nakatira ka sa Palestine, kaya Palestinian ka. Kaya yung mga sumisigaw-sigaw na mga bata, pag kinuha mo ang DNA noon, hindi mo naman matitrace na Palestinian kasi mga Palestine na tinatawag noon, sila Goliath eh. Di ba? Pero nasa na ba sila? Okay? So kaya makikita natin dito na itong Hamas na ito ay isang grupo ito na kung saan ginagamit lang ang Palestine. Ginagamit lang mga tao. Doon sila nagtatago. Sa ospital, sa underground, sa bahay, sa mataong lugar para hindi sila mababaril. So imagine, ganun po ang kawawa naman talaga yung mga Palestino doon. Ano po, pag-pray po natin. So kaya nga sabi sa Genesis chapter 6 verse 11, "Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence." Ito po ay nangyari na kung saan talamak na po ang kasamaan ng tao nung panahon po ni Noah. Nakikita ng Diyos ang kasamaan ng tao. And then, in Genesis 6:13, God said to Noah, "I am going to put an end to all people." Wow. "For the earth is filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth." So ito po yung dumating yung baha ng buong mundo. Yung dilubyo kung tawagin. So, and in sa Psalms 140 verse 1, yung salitang violence, bababasa uli natin. Ang sabi dito ni David, "Deliver me, O Lord, from evil men. Preserve me from violent men who plan evil things in their hearts. They continually gather together for war." Yan pong salitang binasa natin kanina pa at napakarami po niyan. Lahat ng salitang violent po sa Bible, ang strong rendering po niyan sa Hebrews ay Hamas. Silent C po yun.
So kaya po yun ay nadidinig natin Hamas. Okay? At yan po ay stands for violence. So yan po yung nature. Hindi po yan nauso lang nitong 2005. Hindi po yan lumabas lang nitong October. Yan pong espiritu na yan ng Hamas ay naririto na, nilunod na po lahat yung espiritu na yan. Kaya lang espiritu, di nakakabalik at nakakapuspos. At kaya nga ang tawag sa kanila ay children of perdition. Mga taong nagpapahamak, mga taong evil, na wala silang hindi nila gusto ang peace. Gusto nila away, gusto nila gera, gusto nila patayan. At hindi lang basta patayan. Yung bang gusto nila ay pugutan ka ng ulo. Yung biyakin ang tiyan mo at yung daddy ko noon ay nakita po niya yung ganyang klaseng patayan when he was assigned in Basilan. Medyo masiselan po ang nakita po niya, kaya pag uwi po niya ay natutulala po siya. Kasi po ay nakita po niya kung paanong yung kasamahan niya ay pupugutan ng ulo, bibiyakin yung tiyan, ipapasok yung ulo sa tiyan, tapos wag na lang yun, naku, pambihira. Ang hirap magkwento. So parang pare-parehas lang yung espiritu na yun. So kaya, yung daddy ko, naintindihan ko siya kung bakit, sometimes he is really so affected psychologically. Kasi nga naman yung nakita niya. Tayo, nadidinig pa lang natin parang yun, pambihira. Parang, wow naman, pastor, wag ka naman magsalita ng ganyan, di ba? Ito talaga nakita po nila. At hindi lamang po yun ang nakita ng daddy ko. Sobrang inhuman, sobrang brutal, sobrang hindi po talaga tao. At yun po nga, ang espiritu po ito ng Hamas. Yan. Na kwento ko po nung unang-unang mga sermons ko pa, ito po yung mga rebelding kung tawagin ay divine council doon po sa kalangitan na nagrebelde rin sa Diyos at yan po ay kasama po si Satanas na kung saan yung mga espiritu po nila ay naglipa na. Kaya sabi po sa Ephesians, magbantay tayo, lagi tayong manalangin. Lagi tayong, yun po kasing kapangyarihan natin. So, anyway, going back, dito po sa judgment na ito ng Old Testament, ito po yung ginawa ng Diyos sa Genesis 6:17. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens. Every creature that has breath of life in it. Everything on earth will perish. So, yung pong mga naganap na detalye, actually, hindi mo masyadong mababasa sa ating pong canonized Bible. Kundi makikita mo ito sa mga tinatawag na extra-biblical narratives na kung saan isa po doon ay yung Book of Enoch, na may pagkadetalye po doon kung paanong yung mga espiritong ito ay lumipat lang eventually nung humupa na yung tubig, and nakalipat lang po sila at ginagamit po nila ang tao. So, and then, meron po kasing impending judgment naman, na kung saan sabi sa Revelations 21 verse 8, but the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexual immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death. So, yung eternal fire, yung pala yung destiny. So, yung pala yung pupuntahan ng lahat ng Hamas o lahat ng violent spirit na ito, lahat ng evilness na ito, yung pala ang pupuntahan. Okay? Pero mind you, yung pong sinungaling, yun din po ang pupuntahan. Hello? Maaaring hindi ka namumutol ng ulo, maaaring hindi ka namamaril, pero sinungaling ka, parang parehas lang ang pupuntahan. Ayan. So medyo, pala yun, mabigat pala talaga ang pagsisinungaling. So, and then, what about the Israel? What about the Word, or what the Word of God says about the land of Israel? Kasi pinag-uusapan natin as may premise ito pong land of Israel muna bago tayo papunta po tayo sa victorious life in Christ. Sa Genesis 12 po kasi, ganito po yon. Para lang may idea po tayo, kasi baka nagagalit na rin po kayo pati sa sarili nating mga kapanalig. Sa Genesis 12 verse 1, ito po ang sabi ng Diyos kay Abraham, ang pangalan pa niya noon ay Abram kasi hindi pa siya ama ng mga bansa. Eventually, binago ng Diyos ito, ginawang Abraham kasi naging ama na siya ng mga bansa. Ang sabi niya, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. So, ang Diyos mismo ang namili ng lupa kung saan titira ang Israel. At nagsimula ito kay Abraham, ang unang-unang pilar ng haligi po ng
ama ng Israel. Ang sabi niya sa verse 2, I will make you into a great nation. Totoo naman, naging great nation po ang Israel. And ang sabi niya, I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. And all peoples on earth will be blessed through you. Kaya po yung nakikita natin sa TV, sinusumpa nila ang Israel. Hindi nila alam, lahat ng sigaw nilang pagsusumpa sa Israel, pabalik po pala sa kanila yon. Kasi yun ang sabi, lahat ng susumpain ka, sila ang masusumpa. In fact, ikaw pag anak ka ng Diyos at ikaw ay isinumpa, alam mo bang tatalbog yung sumpa? Naunawaan po ba niyo yun? Pag meron sa iyong nag-curse, meron sa iyong nagsumpa, meron sa iyong nagsasabi, bubulong-bulong, maghirap ka sana, magkasakit ka sana. Alam niyo ba kung ano mangyayari? Because you're a child of God, tatalbog po yung pabalik sa Kanya. Yung sumpa niya sa Kanya mangyayari. Ganun po yun, if you're a child of God. Are you a child of God? Amen. So ganun po mangyayari. And just like what happened to Abraham, sa halip na sila po ay maghirap, sa halip na sila po ay matalo, lalo po silang lumakas at lalo po silang yumaman. Ano po? And then, 75 years old po si Abraham nung tawagin ng Diyos. Kaya nga sa verse 5, ang sabi niya, he took his wife Sarai, hindi pa po Sarah ang pangalan niya noon kasi hindi pa siya nagkakaanak ng mga bansa. And his nephew Lot, all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran. And they set out to the land of Canaan, and they arrived there. Yun po yung nakikita nating mapa ng Israel. Canaan po yun. Okay? So dinala po sila ng Diyos doon. Hindi po ito ginusto ni Abraham. Hindi po niya ito pinili. Diyos ang nagdala sa kanya doon. Diyos ang pumili noon. At malalaman natin kung bakit mamaya. And then, kaya nga, nag-travel po sila Abraham kasama si Sarai mula po sa Haran papunta ng Canaan. And then in verse 7, ang sabi dito, the Lord appeared to Abraham and said, to your offspring, I will give this land. Kaya po sinasabi, 3,500 years ago, ano po, ito pong lahat ng ito ay naibigay na po sa Israel. So from 3,500 years ago to the time of Palestine, to the time of Christ, at hanggang sa panahon po natin ngayon ay nasa 1,500. So nasa about 6,000 na po tayo. So tumatawid na po tayo ng 6,000. Ang sabi on the 7,000, yung po magaganap yung pagbabalik ng ating Panginoon. But anyway, ibang topic na po tayo doon dahil mahabang mga scriptural reference po tayo doon. And then in Genesis 15 verse 7, ang sabi ni Abraham, sabi ng Diyos kay Abraham, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land to take possessions of it. Yung Ur of the Chaldeans, alam niyo po ba kung saan yon? Yun po yung Iraq. Sa bandang baba ng Iraq. Malapit po sa Kuwait. Doon po ang Ur of Chaldeans. So ang ibig sabihin, Chaldean po itong si Abraham. Sa panahon natin, Iraqi pala ito. Pero sa totoo lang, sila po ay mga Israelites kasi po from the time of Noah, nagland po sa Ararat, from Turkey, bumaba po ito kasi po pagbaba mo, yung River of Euphrates, di ba? Ayan, and papunta po yung river na yun hanggang Kuwait. So dadaanan po talaga yung Iraq, ano po. So kaya makikita natin dito na ang Diyos ang namili kung saan sila titira. And I believe, ang Diyos din, kung pwede mo namang hilingin sa Kanya, Lord, saan po ba ako titira? Ayan. So pwede rin mag-request siguro. And then in verse 8, ang sabi niya rito, but Abraham said, Sovereign Lord, paano ko malalaman na mapapasa akin yan? Medyo may pagdududa na si Abraham, ano? Ayan. So, pero may ginawa ang Diyos, nakipag-covenant po ang Diyos kay Abraham. Yung paggawa po ng covenant nung araw, mababasa niyo yan sa Genesis 15 verses 9 to 17, may baka na kinukuha. At yung baka hinahati sa gitna, binibiyak po yun sa gitna, at yung kalahati sa kanan, yung kalahati sa kaliwa. So yung pong paggawa ng covenant ay may dugo kasi yun na kailangan nandoon yung dugo. So ang Diyos po mismo ang gumawa ng covenant kay Abraham. Lumakad po ang Diyos sa gitna noon. Ibig sabihin, hindi po pwedeng hindi to pa rin ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham. So it is a promise na ito ay ibibigay ng Diyos, itong lupa na ito ay ibibigay ng Diyos. Pero meron po siyang prophecy
nag-reveal po ang Diyos kay Abraham, pero ito mangyayari sa iyo. Know for certain that 400 years your descendants will be stranger in a country, not their own, and that they will be enslaved and mistreated. So ano pong bansa yon? Egypt. Doon po sila napapunta kasi nagkaroon ng famine. Pero ang sabi niya sa verse 16, in the fourth generation, your descendants will come back here, dito po sa Canaan, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. Ano po ba yung sin of the Amorites? Those who are living in Canaan. Yun po yung mga pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano po? So, and then, verse 18, ang sabi rito, on the day the Lord made a covenant with Abraham and said to your descendants, I give this land. So, ibig sabihin, Diyos mismo, tumaya po ang Diyos dito. Kumbaga, pag hindi ito matutupad, mawawala ang Diyos. Parang ganun. Wow, hindi naman pwedeng mawala ang Diyos. So, ibig sabihin, it is a sure promise. A covenant made by God Himself to a man, Abraham. So, ibig sabihin, hindi talaga ito pwedeng hindi mangyari. Yun po lamang ibig sabihin nito. So, itong land na to, makikita natin sa verses 19, sinabi po dito kung saan ito, ang hangganan nito, anong laman ng Canaanites o ng land ng buong Israel na yon during that time, yan po yung binibigay ng Diyos sa kanila. At kaya po binibigay ito, kasi nga po, yung mga nakatira dyan ay hindi kinikilala ang Diyos. Sumasamba po sila sa Diyos-Diyosan. And ito po yung, ayon po sa ibang scholars, ito po yung mga pinamamahalaan ng mga espiritong rebelde sa Diyos. Yung ayaw kumilala sa Diyos, lumalaban sa Diyos. Sila po yung ayaw nila ng kapayapaan, gusto nila patayan, at kung pumatay po sila ay masyadong malagim. Ano po? So sila po yung nakatira doon, na ayaw ng Diyos na sila ang tumira doon. And then, after that, sila po ay nagkaroon ng famine, ano po, and have to live again. Aalis na naman sila sa Canaan, at sila po nga ay napunta po doon saan naman po sila napunta. So napunta po sila sa Egypt, bumalik po sila sa Canaan. Tapos ano po nangyari? Ginaya po nila ang mga pagsamba sa Diyos-Diyosan ng mga Canaanites. Yung mga nabanggit dyan, ng mga Kenites, Kenizzites, Cadmonites, Hittites, Perizzites. Ginaya po nila, pati anak nila, iniaalay na nila sa kanilang Diyos-Diyosan. Wow! Eh siyempre, nagalit ang Diyos. Pambihira kayo. Binibigyan ko kayo ng lupa. Ibinibigay ko sa inyo kasi dinedesecrate ng mga taong yan ng lupa na ako ang lumikha. Tapos gagayahin nyo sila. So kaya ano po nangyari sa mga Israelita? In-exile po sila sa Babylon. At doon po sa Babylon, lumabas na po si Daniel. Naalala niyo po ba yon? Kasama si Daniel, siya po yung maka-Diyos. Daniel chapter 9, mababasa po ninyo from verses 24 to 27, kung saan doon po lumabas yung revelation ng tinatawag na 77s from the decree from the time that the decree was issued. Yun po yung ang simula ng bilang 490 years kung saan tatapusin lahat ng kasalanan, at yun po ay naganap, sabi sa verse 25, magkakaroon muna ng rebuilding of Jerusalem. Pagkatapos darating si Jesus, the Anointed One. And then sa verse 26, after the 62 sevens or 434 years, dumating na po yung anak ng Diyos. Dumating na po si Jesus. Nakita po ni Daniel. Okay? And nangyari na po na yung sin was put to an end. Wala na pong kapangyarihan ng kasalanan sa atin. Alam niyo po ba yon? Because when Christ was nailed on that cross and died on that cross and shed His blood on that cross, yung pong kasalanan, wala na pong kapangyarihan sa atin. Lahat na nanampalataya kay Kristo, tumanggap kay Kristo as Lord and Savior, wala na pong magagawa ang kasalanan sa atin. You can now say no to sin. Amen. So yung po yung ginawa at yung po yung katuparan ng Daniel 9:24 to 27, basahin na lamang po ninyo. At dito rin po sa verse 27 ng Daniel chapter 9, ikinumpirm po yung covenant na kung saan after the crucifixion of Christ, and then the next 70 years, the destruction of Jerusalem, and then again, the Jews were scattered, napunta po sila sa Russia, sa Germany, sa Ethiopia, and other parts of the world because of the persecution sa noong AD 70, na kung saan sila pong lahat ay na-disperse. At doon na po ngayon nagsimula yung tinatawag natin na grace
o period of grace, na ang kaligtasan ay ino-offer na po sa lahat ng Gentile o lahat ng hindi Hudyo, ino-offer na po. So ano po ngayon ang panahon natin? Tayo po may naghihintay lang po. Kasi yung pong pagdating ng ika-70th year o yung completion of the prophecy, kasi mayroon pang natitirang 7 taon na hindi pa nangyayari. Hindi pa rin natin alam kung kailan siya magsisimula kasi naka-freeze ngayon tayo because ito yung grace period. Ito yung time na kailangan munang maniwala ang tao, maligtas ang tao. Kailangan muna humayo ng Church of God Imos. Hello? Kailangan munang maraming makadinig ng Word of God, maraming makadinig ng love of God, maraming makadinig ng good news. Kaya hindi muna nangyayari po yung completion ng nakita po ni Daniel sa Daniel chapter 9. Na kung saan, sa dulo po nun yung tinatawag na tribulation. Doon na po yung 666, doon na po si Antichrist, doon na po yung pag-aalay ng baboy sa itatayong bagong templo. Doon na po mangyayari lahat yon. At doon na rin po ang paniniwala po natin mga Kristiyano, ayon po sa salita ng Diyos, ay hindi po tayo dadaan sa tribulation. Pero kung hindi ka tapat sa Panginoon, baka dumaan ka. At the only way for you to be saved ay wag mo na siyang i-deny. Mapugutan na ng ulo kung mapupugutan, wag mong i-deny. Kasi babalik naman yung ulo mo eh. Pagka, muling pagkabuhay. Dugtong uli natin yan. Ayan. Mas pogi ka na ngayon. Alright. So kaya while they were dispersed, nagkaroon ng regathering of Israel back to the nation of Israel. Sa Ezekiel 11, na prophesy ni Ezekiel, the word of the Lord came to me, Son of man, the people of Jerusalem have said of your fellow exiles and all the other Israelites, okay, simulan ko lang sa verse 17. So ito na kasi pinag-uusapan na paano na tayo ngayon, nasa exile tayo, nasa Babylon tayo, ano na mangyayari sa atin? Ano po? So ito pong sinabi ng salita ng Diyos sa verse 17, therefore I say, this is what the sovereign Lord says, I will gather you from the nations. I will bring you back from the countries where you have been scattered. I will give you back the land of Israel again. Yun po yung nangyari since the time of the fulfillment of the prophecy, hanggang 1948 po, nagbabalikan. Hanggang after 1948, nagbabalikan ang mga Israelites. At naging malakas na po silang bansa. So may topic po ako dito, pero hindi pwedeng ituro dito, mahaba masyado yon. In verse 18, take note, they will return to it and remove all its vile images and detestable idols. Again, nagbili na naman ng Diyos, wag na kayong makulit ha. Wag na kayong sasamba uli sa Diyos-Diyosan. Yan ang naging dahilan kayo, you were dispersed, you were cursed, you were all over the world, wala kayong sariling bansa. Kasi nga, yan ang ginawa ninyo eh. Kaya ako nga kayo pinapatira dyan dahil gusto kong consecrate muli yung land dahil dinesecrate nila by doing all these idolatrous things. So kaya ngayon pagbalik po nila, tinanggal po nila lahat yon. Kaya makikita po natin sa ilang mga ginawa po doon sa bansang Palestine, may tinatawag na iconoclast. Lahat po ng idols, pugot ang ulo. Kasi bilang pagtupad nila sa sinabi ng Diyos. So anyway, ngayon, Isaiah prophesied, mangyayari itong pagiging bansa ng Israel sa isang araw lang. Okay? In Isaiah 66 verse 8, ang sabi, who has ever heard of such things? Who has ever seen things like this? Can a country be born in a day, or a nation be brought forth in a moment? Yet no sooner is Zion in labor than she gives birth to her children. So, nangyari po ba? Ito po lamang yung kauna-unahang pagkakataon sa history po ng mga bansa na sa isang araw naging bansa. Ayan po, mapapansin po ninyo yung title po ng kanilang, hindi ho kalendaryo ito, dyaryo. Palestine Post. Kasi po, nung panahon na yan, yung pong pangalan ng Palestine, na Israel po talaga yung lupain na yan, bilang pang-insulto po ng Romans sa mga Hudyo, so pinangalan ng Palestine. Kaya nung pinangalan ng Palestine yan,
ang mga nasa loob po ng Palestine during that time ay Jews, Arabs, Greeks, at iba-iba pang mga lahi. So kaya po, katulad ng sinabi ko kanina, magka nag-trace tayo ng mga DNA niyan, makugulat ka, yung Hamas talaga is a misnomer. Parang hindi sila talaga kasama doon. Ano po? Kaya gano'n na lang nila ginagamit na human shield yung mga Palestinians. So anyway, that was 1948. And in 1967, nilusob sila left and right, sa taas, sa baba. Nilusob sila ng Egypt, ng Arabia, nilusob sila ng Assyria, ng Syria, nilusob sila ng Jordan. In 1967, ang tawag po dyan ay the Six-Day War. Ano po nangyari? Magmula doon sa maliit na blue, abay lumaki. Nasakop nila pati yung West Bank, pati yung Gaza, pati yung Golan Heights sa taas na light blue. Nasakop po nila lahat yon. Kaya lang po, so what happened? From the time na nasakop po nila ito, binalik na po nila. Binalik na lang po nila itong na-occupy nilang Sinai Peninsula, binalik po sa Egypt. Okay? Yung Gaza, umalis lang po sila dyan noong 2005. Because of the pressure, umalis na lang sila. Pero hindi na po, ang Golan Heights, dulo na yon ay talagang sila na po ang may control. Yung West Bank po ay daan-daanan. Kaya po pagka nagtutour po yung mga pupunta ng Israel, napansin niyo, merong part na bababa yung driver, magpapalit ng driver kasi hindi na po siya, o magpapalit po ng tourist guide. Kasi po, ibang teritoryo na po yun. West Bank na po yun. Papasok ka dun sa loob. Paglabas mo, bababa na naman yung tourist guide. Iba na naman ang sasakay. Yun naman ay Hudyo naman. So, yun po yung nangyayari doon. So, anyway, in Jeremiah, ano po ba mangyayari dito, no? Sabi sa Jeremiah 31:35, ano bang kinabukasan ng Israel? In Jeremiah 31:35-36, this is what the Lord says, He who appoints the sun to shine by day, who decrees the moon and the star to shine by night, who stirs up the sea so that its waves roar, the Lord Almighty is His name, and only if this decrees vanish from the sight, or from my sight, declares the Lord, will Israel ever cease being a nation before me. Naunawaan po ba niya yung binasa natin? Magkapatayan na, magkapugutan na ng ulo, magkadugo-dugo na, ano po, at sakupin, at mababawi, bobombahin, at bubuin. Parang, hindi na po pwede na mabawi, o makuha, o masakop, sapagkat ang sabi ng Diyos, hanggat ang araw ay sumisikat, pambihira. Hanggat ang buwan ay umiikot, wow. Hanggat ang dagat ay umaalon, pambihira. Decree kasi ng Diyos, utos ng Diyos yun, ikaw araw sumikat ka, ikaw buwan ay magstay ka lang dyan, magningning ka, at ikaw dagat hanggang dito ka lang. Ang Diyos po kasi nag-utos nun, kaya nga sinasabi niya parang hanggang ang lahat ng yan ay nariyan, hindi po mabubura sa mapa. Kasi po, alam niyo ba yung chant nila? Yung chant nila, from the river to the sea. Ano po ang ibig sabihin nun? Iwa-wipe out sila from the Jordan River, yung West Bank kanina na mapa, hanggang po sa Mediterranean Sea. Yun po yung, kaya galit na galit po sila doon. But anyway, hindi pa rin po ito yung tinutukoy po sa Ezekiel 38-39. Ano po ba yun? Kasi sa Ezekiel 38-39, binanggit po doon na magsasama po si Gog and Magog, si Ross, yung Russia, at ang mga bansa na magsasama-sama, si Persia, si Iran, si Turkey, Sudan, and Libya, na kung saan sila ay magsasama-sama para lusubin po at sakupin po ang Israel. Okay? And kaya lang, sa ngayon, hindi pa ito nangyayari. Ano po? Nandiyan pa po ang Amerika na si Kuyang Amerikano, na nagbabantay, nagpuprotekta sa kanila. Siguro, pagdating ng panahon, pagka nawala si Kuyang Amerikano, na kung saan Hudyo rin ang halos may-ari ng Amerika, ay maaaring pag nakita nilang hindi na gumalaw ang US,
at sa maaring sa kalooban ng Panginoon, ay maaring doon na po pumasok at sakupin at lusubin at mangyari na po yung sa Revelation, yung pagsakop po ng 200 million soldiers na papasok po para sakupin ng Israel. So, yan po yung maliwanag na Russia, na sa ngayon ay hindi pa po nila masyadong Cold War pa sila, at yung Persia na kung saan ito yung Iran, na kung saan nag-iinit lagi ang ulo pag nakikitang umuunlad sila. And so, yung other country like Turkey, medyo hindi pa sumasama, pero sila po yung mga nakaprophesy. So ibig sabihin, since it's not yet happening, so hindi pa po ito nangyayari. Pero ito po kasi yung sabi sa Psalms 120, verses 6 to 7, "Too long have I lived among those who hate peace. I am for peace, but when I speak, they are for war." Ito po yung propesiya o nagaganap na kung saan ang Israel, the only democratic country in the Middle East, gusto nila kapayapaan. Kaya lang yung pong nakapaligid ay parang nagaantay lang at ayaw nila talaga ng kapayapaan. Ang gusto nila, sakupin. Sila ang maghari, yung superiority po nila ang siyang ma-establish po nila. Ngayon, may sinasabi po na mga signs of Christ's return. Sa Matthew 23 verse 3, meron pong tinanong ang mga disciples, kasi maaaring ito po pinag-uusapan na, yan na ba'y sign na po ba yan ng pagdating ng Christ? Ayan. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa verse 6 to 7, makakadinig muna kayo ng wars, rumors of wars. Ano po? Huwag muna kayong maalarma. No? Ang katapusan ay darating. Ang nation will rise against nation, kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes and various places. At kakalindol lang sa Davao yata, kagabi. And then in verse 8, ang sabi niya, all these are the beginning of birth pains. So yung mga nanganak po dito, alam niyo po yung ibig sabihin ng birth pains. Pag may birth pains, ano po yon? Malapit ng manganak. Susukatin na kung ilang centimeter, pero may labor pain na po siya. Kaya sabi sa Matthew 24, verse 36, walang nakakaalam. Pero sabi sa 1 Thessalonians 5, verse 1 to 3, meron pong labor pains that escalates in frequency and intensity. Tama? Yung mga anak, pasakit ang tiyan. Ano po? At yung tinatawag na panubigan ay pag pumutok na yon ay kailangan wag ka nang magpatumpik-tumpik pa, mga anak na yan. So, inihalin tulad po ito sa 1 Thessalonians, pinaliwanag po doon na verse 3, while people are saying peace and safety, destruction will come on them suddenly as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. So ano pong sinasabi rito? Yung earthquake, padami ng padami, palakas ng palakas. Tama? Yung famine, ano ba ang tawag doon? Pa-wars ng pa-wars, ika nga. Dati, ang daming palay, ngayon panay subdivision na, di po ba, no? So, marami ng mga malaking pagbabago, mahal na ang gasolina, and mahal na mga bilihin, pero yung konti na lang ang nagmamahal, parang gano'n. May mga hugot pang gano'n, no? But anyway, so, parang sa panahon na ito, yung labor pains, nararamdaman na po. Nandiyan na po yung mga patayan, pataas na. Sabi nga ng Israelites, ngayon lang kami nakakita ng ganitong klase. After all the wars, 5 gera na po ang pinagdaanan nila. This is the first time yung intensity ng klase ng pagpatay, ibang klase talaga. So, ibig sabihin, kung baga sa mga anak ito, mukhang nalalapit-lapit na at naghihintay na lang tayo. Sabi nga yung lindol na pinakamalakas na lang yata hinihintay, yung the big one. Ano po? So, but anyway, all those things are what's happening now. Ang Russia, nandiyan pa lang naman. Wala pa namang masyadong Cold War pa si Iran at saka si Saudi. Nasa Cold War pa sila. So, parang hindi pa sa ngayon. Pwede ka pa magpatayo ng bahay, magnegosyo ka pa. Pwede pa natin bilhin tong building na to.
May mga panahon pa tayo. Ano po? Anyway, whatever happens between the time you were born and the time you die, the decree of the Lord shall prevail. We are victorious because of Christ. Ano man ang daanan mo, kapatid, ano man ang problema, ano man ang sakit ng ulo, ano man ang mga pagsubok ng buhay, ano man ang kahirapan, kapatid, na kung saan maaring nahihirapan ka na, alam mo ba na iniutos ng Diyos na lahat ng yon mapagtatagumpayan mo? Sabi sa 1 Corinthians 10:13, no temptation has seized you except what is common to man. And He will not give you trials beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also, but when you cannot endure it anymore, hindi mo na kinakaya, He will also make a way out for you. So, meron siyang salita, may utos siya, you will prevail. You will succeed. You will stand up again. You will be blessed. Yun ang decree sa iyo, to become victorious because of Christ that is in our hearts. Palapakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, ito, dadaanan na lang natin at nagmamadali ang oras. Mabilis ang oras dito, Brother Nico. Victory in the Old Testament, makikita natin sa Deuteronomy 20 verse 4, ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay laban sa kaaway. In Joshua 10:10, na-defeat nila ang kanilang kaaway ng Israel because God is with them. So God gave them this great victory. Sa 1 Samuel 19 verse 5, again, makikita natin, particularly in 1 Samuel 17, the Lord won a great victory over Palestinians. So yung Palestinian, iba po yung Hamas. Ano po? Ayan. And the Lord won a great victory. So si David, kaya po siya nanalo because of God. Okay? Ang sabi rito sa 1 Samuel 17:45, David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Wow. So, dito po makikita natin na ito pong si David ay napakatapang. Hinarap niya yung napakataas na matangkad mga lagpas pa sa 9 feet ang taas po niya, no? Na malaking katawan, pambihira. Na yung pag pinabuhat sa iyo yung sibat niya, tutumba ka sa bigat, hindi dadaganan ka. Ganun po kalakas yung kalaban niya. Binato lang, sling lang, ganun lang, dito lang, tumba. Pambihira. So kaya, it's not because of the skill of David, but somehow God has trained David on how to fight the bear, on how to fight the lions, on how to take care of the sheep, and deliver the sheep from all these beasts. Sinanay po siya doon. Sinanay din siyang gumamit ng ganun lang kasimpleng armas, yung sling lang. Natawa nga sa kanya si Goliath, ano ka ba? Ano ba itong pinadala niyo sa akin? Pambihira, isang baslit na bata. Ano, yung tirador? Titiradorin mo ko. Nilait-lait, yung pala isang bala ka lang, isang bato ka lang, pambihira, tumba si Goliath. So, because of the name of the Lord Almighty, ang sabi niya. Yeah, so he put garrisons in the Aramean kingdom, Damascus, and the Aramean became subject to him and brought tribute because the Lord gave David victory. Wherever he went, in 2 Samuel 22, litanya ng lahat ng victory, pero makikita natin, God is the one who gave us victory. So victorious in Christ as we wait for His return. Alam nyo kasi, sabi sa 2 Corinthians 4, that we would be hard-pressed. Para tayong pinipiga. Parang pinepress kang ganon ng mga dinadaanan natin sa buhay natin. Sabi dito sa verse 7, but we have this treasure in jars of clay. Ito po yung katawan natin. To show that this all-surpassing power is from God and not from us. We are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed.
Natumba ka, pero hindi ka na knock out. Amen? Tatayo ka pa rin because God is with you. Because God is your victory. Amen? Hallelujah. So kaya nga, sabi sa verse 16, do not lose heart. Huwag kang panghinaan ng loob. Bagaman sa labas, para bang talo tayo, parang wala na tayong pupuntahan, parang kapahamakan. Huwag ka daw panghinaan ng loob. Di ba ang sabi niya sa Isaiah 41 verse 10 na, do not be dismayed, for I am your God. I will, sabi niya, I will defend you with my righteous right hand. So ang Diyos mismo ang tutulong sa atin at ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. So, momentary trouble, sabi nga, yung mga nagaganap, hindi naman ho forever yan eh. Ano po? Kasi po, hindi naman ho siya pwedeng tumapat sa eternity. Okay? Sa 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes on what, not on what is seen. Ano ba yung hindi mo nakikita? Of course, nakikita mo yung naniningil, nakikita mo si Meralco, nakikita mo si mortgage, nakikita mo yung uhulugan mo, yung tuition fees, kita mo lahat ng gastusin na yan. Ano yung di nakikita? Yung provider. Nakita nga niya yung kasamaan doon sa panahon ni Noah, kaya pinabaha niya, inubos silang lahat. Palagay mo, hindi ka niya nakikita na nangangailangan ka? Nakikita niya lahat yon. Kaya sabi niya, huwag kang titingin doon sa lagayan mo ng bigas na ubos na. Pag tinitigan mo yan, paubos talaga yan. Tumingin ka sa Kanya at mapupuno yan. Ibig sabihin, hindi naman hubabagsak yung bigas mula sa langit. God will make a way for you. God will make a way for you to provide for you. Kaya nga, the ultimate victory na sinasabi po sa Bible actually ay mamamatay tayo, pero hindi na po tayo pupunta sa land of the dead. Nakwento ko na sa inyo na natuwa si Satanas nung mamatay si Kristo kasi akala niya maaabangan niya doon sa gates of hell. The land of the dead. Inaabangan niya, walang dumadating na Kristo rito. Kasi nabuhay na mag-uli after 3 days. The power of resurrection. Kaya po, nilamon na ng tagumpay ni Kristo ang kamatayang naghihintay sa atin doon sa tarangkahan ng impyerno, pambihira. Sa verse 55, ang sabi dito, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Asan ka na? Nasaan ang kamandag mo, kamatayan? Hindi na ako natatakot mamatay, pambihira, no? Huwag ka naman munang magpakamatay, di ba? Huwag muna. Magpagamit ka muna kay Lord. Huwag mo munang magmadali, di ba? At wala naman sigurong gustong mauna pa, no? So, anyway, mas maganda dumating na lang si Lord. The sting of death is sin and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen? So, sa isang last verse po natin, 1 Corinthians 15:58, therefore, my brothers, stand firm. Yun po yung binasa kanina po ni Sister Joey. Babae po siya. Joan po talagang pangalan niya. Kaya lang nakilala ko siya, Joey na po ang pangalan niya noon. Hindi rin po siya kangaroo, no po. Pero malakas yung tumalon yan sa Panginoon. Yun ang message ni Lord. Hindi ko naman sinabi, Joey, ito yung basahin mo. Wala namang ganon. So, this is the word of the Lord for all of us, children of God. Let nothing move you. Huwag kang matakot sa problema mo. Huwag kang matakot sa maniningil at manananggal ng mga metro. Huwag kang matakot sa gagawin ng tao sa iyo. Ibigay mo lamang ang sarili mo sa Panginoon. Maglingkod ka lang sa Kanya. Hindi masasayang lahat ng panalangin. Hindi masasayang lahat ng iyak mo sa Diyos. Hindi masasayang ang pagluhod. Hindi masasayang ang pag-aayuno mo. Gagawa ang Diyos ng himala sa buhay mo. Sa panghuli, maaari hindi natin na-experience ng victory kasi hindi natin nakikita ang biblical perspective ng victory.
Naunahan tayo ng doubt. Kaya hindi tuloy natin nararanasan ng victory. Naunahan tayo ng doubt. Pero dapat natin makita na ang mga pagsubok pala ay ginagamit ng Diyos as development. Trials. Lahat ng mga problemang haharapin mo ay ginagamit ng Diyos to strengthen you, to develop you to become a better person. And yung destiny natin kasi, ang gusto niyang tingnan mo, hindi ka taga rito. Dadaan ka lang dito. Iiwan mo rin ito and we will spend eternity with the Lord Jesus Christ in the new heavens and the new earth. Ibig sabihin, maaring nagkamali ka ng desisyon. Sabi nila, nagkamali ako ng baba ng kama, naiapa ko yung kaliwa, dapat kanan. Palpak. Panay palpak na lang. Panay pagkakamali. Nakaipahamak ko yung ibang tao. Lahat ng ito ay maaaring dinadaanan mo lang. Pero nasa iyong katauhan ang tagumpay ni Kristo. Ang sabi, huwag kang titingin sa mga bagay na nakikita. Tumingin ka sa mga bagay na hindi nakikita na kung saan ang tinutukoy ay ang magagawa ng Diyos sa iyong buhay. So anuman ang ating pinagdadaanan, anuman ang iyong problema, tandaan mo ito, you are victorious in Christ. You will overcome. It was decreed na matutupad ang lahat ng sinabi at pangako ng Diyos sa iyo sa Kanyang salita. Panghawakan mo ito, kapatid, at tignan mo ang himala na gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Tumayo po tayong lahat. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. Come we sing. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Come on, this is our identity. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good, Lord. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. When we shout it out, He is good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. Let's worship the Lord. God, you're so good.
Mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Huwag ka mawala ng pag-asa. Lumakad ka ng may tagumpay. Nangako siya, tutuparin niya. Hanggang sa huling hangganan, nagsabi siyang hindi kanya iiwan o pababayaan. Taas natin mga kamay, Panginoon. I believe in your word. I believe in your promises. I believe I belong to you. Anak mo ako. Nasa akin ang iyong anak na si Kristo bilang aking Panginoon. At dahil dito, Panginoon, nasa akin na rin ang katagumpayan. Kaya salamat, Panginoon. Makikita ko ang katuparan ng lahat ng iyong pangako sa iyong mga salita. Sapagkat pinipili ko na lumakad sa katagumpayan ni Kristo. Simula sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Dinadalangin ko ang iyong mga anak sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay. Maranasan nila sa bawat hakbang nila yung katagumpayan ng buhay. Makita nila as they pray, as they hold on to your word, as they believe in you, O God, prompted by the Holy Ghost, darating ang kasagutan. Darating ang tulong. Darating ang deliverance. Darating, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Ang iyong himala, Panginoon, ay mangyayari. Kaya, Banal na Espiritu, hawakan mo po ang iyong mga anak. Punuin mo po ang aming mga puso. Kayo po ang siyang manguna at magkontrol. Maging sa aming isip, maging sa aming mga sasabihin, maging sa mga bagay na ilalaman ng aming puso, Banal na Espiritu, sakupin mo na po kami. At makapamuhay kami sa kabutihan ng Diyos, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pangako ng Diyos, at sa katagumpayan ng aming Panginoong Hesukristo. At sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, O Diyos, nais lamang naming ibigay ang manifestasyon ng pananalig namin na kami ay tagumpay. Ang aming kaloob, ang aming ikapu, ibinibigay namin bilang handog at pagsamba sa iyo, na alam namin ang iyong sinabi sa aming pagbibigay, ibabalik mo ito siksik, liglig, nag-uumapaw at yun ang mangyayari. Because you have said it in your word and we obeyed and believe in you. Kaya salamat, alam namin, you will be the one to take care of us. You will be the one to sustain us. You will be the one to strengthen us. And you will be the one to provide for us. And yes, Lord, we believe with all our hearts, we are going to walk in victory because we are all victorious in Christ. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody say, Amen and Amen. God bless you all. God bless you all. Happy Sunday, everyone, and we're inviting everyone to attend our midweek service. It's Ignite Wednesday every 7 p.m. God bless us all.